You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Alright, pwede bang palakpakan si Lord for bringing us in church this morning? Kumusta po kayo? Nakita mo po natin, meron tayong bagong series this morning. Katatapos lang po ng ating Holy Week series. And today we're starting the series entitled Pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, Pag-asa. Mukha bang may pag-asa yung katabi mo? Masarap pag-usapan to, no? Kasi lalong-lalo na darating yung elections. And alam naman po natin yung mga kandidato natin, no? Maraming mga pinapangako yan eh. Pero sometimes, dahil mga tao lang po sila, minsan yung mga pangako nila napapako. And speaking of, hindi ko maintindihan, no? Bakit tuwing may mga eleksyon na ganito, no? Ay yung nagtatraffic. Itong buong linggong to, no? Whenever I go to the church, to go to the office, ako po ay nagpapalugit ng 1 hour. Pero minsan maabot ako ng 1 hour and 15 minutes. Minsan pa nga 1.5 hours. Just this morning, ang aga namin umalis ng asawa ko from San Ildefonso. It took us almost 1 hour and 15 minutes at puro shortcut na yung dinaanan ko dyan. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mga motorcade. Yung mga motorcade ang aga-aga. Pero siguro, ang rant ko lang po, no? Ang aga-aga naman, Pastor, nagra-rant ka na. Well, ito lang yung rant ko sa kanila. Alam naman nila, no? Ang mga tao, mahagang gumigising kasi gustong pumasok sa kanilang mga trabaho. Kaya kung meron kayong kakilala mga kandidato, napakisabi lang po, wag naman nilang sabayan yung rush hour. Kasi ang iniisip po nila doon ay yung kanilang sarili para hindi sila masyadong mainitan. Tama? Kaya maaga sila para maaga rin sila matapos. And by the time na tanghali na yan, hindi nyo na makikita yan. Pero mas gusto ko sigurong iboto yung kandidatong nagtsatsaga sa init ng araw. No? Yun talaga, makikita mo gusto niya magsilbi. But anyway, ako lang po yan. Passionate lang po si Pastor, hindi po galit. Anyhow, meron tayong bagong series entitled Pag-asa. Sabi po nila, ang tao daw pwedeng mabuhay ng 40 days hanggang 60 days pa nga. I think meron ng gumawa nun na kahit tubig lang. Kahit na walang kinakain yan, 40 to 60 days. Si Jesus nga 40 days, di ba? Nag-fast siya. Si Elijah at saka si Moses nag-fast ng 40 days. Sabi rin nila, no, ang tao daw pwedeng mabuhay sa tubig lang hanggang 7 araw hanggang 2 linggo. No? O tanggalin mo yung tubig, no? Pwede pa siyang mabuhay ng 7 araw hanggang 2 linggo. So kung pagkain lang hanggang 40 to 60 days, puro tubig lang siya. Pero kung walang pagkain, walang tubig, 1 week to 2 weeks, pwede pong mabuhay ang tao. Now, kung di naman humihinga ang tao, pwede siyang mabuhay ng 5 minutes. I think yung world record yata, 12 minutes. So, pwede siyang mabuhay hanggang 12 minutes. Siguro may sa isda yung nag-set ng world record na yun. Pero, pag ang tao daw ay nawalan ng pag-asa, kahit na 1 second, di daw yan mabubuhay. Kaya marami po tayong nababalitaan dyan, bakit siya nag-suicide? No? Nawalan ng pag-asa yung taong yun. Yung iba, sinasabi na, siguro, nasiraan ng bayet. Pero there are some people na who commit suicide, who have committed suicide, matino pa rin ang kanilang pag-iisip, kundi nawalan po sila ng pag-asa. And that is the theme of our series. Saan mo ba nilalagay ang pag-asa mo? Ang pag-asa po ay tulad po ng hangin, no? Kailangan nating mabuhay. Ang pag-asa po ay kailangan po ng ating kaluluwa. Kaya nga po tayo bumabangon, gumigising, kahit na nakikita natin na parang wala kang nakikitang purpose masyado sa buhay mo, o kaya parang malagim o madilim yung kinabukasan mo, naghahanap ka ng trabaho, sa taon ka na naghahanap ng trabaho, baon ka na sa utang, di ba? No? Pero umaasa ka pa rin, kaya ka bumabangon, gumigising, naghahanap ng trabaho kasi may pag-asa ka. Malapit na yung bayaran, katapusan. Ito na yung mga Shopee Pay Later credit mo. Kailangan mo ng bayaran. O kaya yung Meralco, o yung matrikula, o yung amortization. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yun. Pero maasa ka, no? Na mauunahan mo yung paniningil.
So yung pag-asa ay nagbibigay kulay, hindi naman po yun yung nagbibigay ng purpose sa atin, kundi yun yung nagbibigay kulay sa buhay po natin. Yan po yung pag-uusapan natin throughout this series entitled Pag-asa, 5-week series po ito. At ang serye pong ito ay umiikot po sa Book of Romans. Book of Romans. Ang letter po ni Paul para po sa atin. So tignan po natin kung ano yung layunin ng ating series na to. No? Sa series na to, tutulungan tayong ilagay ang ating pag-asa sa natapos na gawa ni Kristo at yun po yung kanyang pagpapako sa krus at nabuhay po siya muli. No? Katatapos lang ng ating Holy Week series and this is a follow-up to that. Hindi sa mga bagay sa mundong tulad ng gobyerno natin, sa ating ekonomiya, mga personalities, kaya sa ating mga ari-arian or even yung ating pong mga abilidad, no? Minsan po, kaya ko yan, alam ko marami akong babayarin pero meron akong trabaho o kaya kong gumawa ng dilihensya para mabayaran ko yan o kaya whatever it is na nilalagay po natin yung ating pag-asa na makikita lamang po natin dito sa mundong ito. Kaya sa iyong abilidad, kakayanan, kagwapuhan, o whatever that is, sa mga relasyon mo, mga connection mo, umaasa tayo dito sa mga bagay-bagay sa mundo na pwedeng nakawin o mawala. Kaya sabi nga ni Paul kay Timothy, wag po tayong tumingin sa mga bagay-bagay dito sa mundo na pwedeng nakawin o kaya kainin ng gamo-gamo o kaya ng kalawang, kundi magkaroon daw tayo ng pananaw na nandun sa langit kung saan hindi po ito mananakaw sa atin. So yan po yung objective nitong series na to, pag-asa. Now, with that background, can I ask everyone to stand up as we read the word of the Lord? Yung ating pong babasahin sa umagang ito, again, sabi ko nga, no, this whole series is based on the book of Romans, and today we'll start with Romans chapter 4, verse 16 to 25. Actually, ang pag-uusapan natin yung buong chapter ng chapter 4, pero mamaya bibigyan ko na lang kayo ng background from chapter 1 or verses 1 through 15. So if you're ready, I believe nasa 548 ba? 548 yung ating pong babasahin. So if you're ready, basahin po natin Romans chapter 4, 16 to 25. That is why it depends on faith in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring. Not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he promised. That is why his faith was counted to him as righteousness, but the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believed in him, who raised him from the dead, Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Ito po ang salita ng Panginoon para po sa mga anak ng Panginoon. May God bless His word. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salitang amin pong nakita, binasa at narinig. Naway ang mga salitang ito na nagbibigay buhay at pag-asa sa amin ay hindi lamang po manatili sa amin, kundi maipamalas po namin ang mga ito sa amin pong mga salita, mga gawa, sa mga aksyon, maging sa aming mga thoughts. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Pag-asa. Now, yung ating pong binasa na Romans chapter 4, ito po yung
letter po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano in Rome. Now, the reason why sinulat niya to dahil meron po silang pinagdadaanan doon. In other words, meron pong mga Kristiyano rin doon na nawawalan na rin ng pag-asa dahil parang tila bumabalik po sila doon sa mga utos, no? Na kinakailangan nilang tuparin ang mga utos. Meron silang mga laws. Pero nire-remind ni Paul na yung mga utos ay hindi yun para maging matuwid tayo kung nasunod natin. Dahil ang silbi po ng mga utos ng Diyos ay hindi po natin para sundin perfectly. Although mainam po yung kung kaya po natin sundin perfectly yung lahat po ng utos ng Diyos. Meron po ba rito nakasunod perfectly, no? Hindi pumalya. O kaya may kilala kayo, no? Nasunod niya lahat ng mga utos ng Diyos. Wala, di ba? And therefore, ang purpose po ng law, kung atin pong titignan, ay hindi para gawin po tayong matuwid. Dahil hindi naman po natin kayang tuparin lahat, kundi ipakita na hindi po natin kaya. Na ipakita tayo po ay mga makasalanan. Tayo po ay imperfect. Tayo po ay mag-fall short dun sa pagtupad ng kanyang mga batas o ng kanyang mga lituntunin. Yun po yung purpose ng law. Pero dito po, makikita natin, ginawang example po ni Apostol Pablo si Abraham. At makikita naman po natin na kung saan po natin mababasa ang buhay ni Abraham, kung paano po siya tinawag ng Panginoon sa Genesis, di po ba? Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, you know the story of Abraham. Na si Abraham ay nakatira doon sa Euphrates, no? Isang lugar doon in ancient Middle East. At tinawag siya ng Panginoon, tapos sumunod lang po siya. Pero bago po siya tinawag ng Panginoon, hindi po niya kilala ang Diyos na ito na tumawag sa kanya. In fact, wala po tayong masyadong alam sa buhay po ni Abraham bago po siya tawagin ng Panginoon. At alam naman po natin na si Abraham, dahil dun sa nursery rhyme ba yun, o kaya dun sa kanta, no? Si Father Abraham ay maraming anak. He is the father of the Jewish nations, and he is the father of many nations. Actually, yung salita o yung pangalan na Abram, bago po siya naging Abraham, Abram po ang pangalan niya. He is the father of many. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero nung pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan na Abraham, ang ibig sabihin po nun ay father of many nations. So marami pong saling lahi o lahi na manggagaling po kay Abraham. So again, babalik ako, no? Bago tawagin ng Diyos si Abraham, wala po tayong masyadong alam kay Abraham except doon sa sinasabi po ni Joshua. In Joshua, sabi po rin, hindi ko lang nalagay yung verse, no? Pero sabi po sa Joshua, nakatira sa kabilang ilog ng Euphrates at sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Yan po yung sinabi ni Joshua tungkol kay Abraham. Siya ay nakatira sa Euphrates, sa kabilang ilog, at ano po yung sinabi? Sumasamba siya sa maraming Diyos-Diyosan. He was a pagan. In fact, wala pa namang bansang Israel nun, at wala pang mga Hudyo, wala pang mga Jews. Si Abraham, bago po siya maging Hudyo, ay isa pong Gentile, isa pong Hentil. Malayo sa Diyos, hindi po siya dumadalo sa mga worship services, wala po siyang libro na binabasa tungkol sa Diyos. And yet, dito po makikita natin, no? Tinawag siya ng Panginoon. At ano po ang ginawa ni Abraham? Siya po ay naniwala. Hindi niya kilala itong Diyos na to, pero nung tinawag siya, siya'y sumunod na lang. Pinaalis siya kung saan siya naninirahan, nandun yung kanyang kabuhayan, mga pamilya, mga ari-arian. And yet, nung tinawag po siya ng Diyos, siya po ay sumunod. Kaya po ang sinabi sa kanya sa Genesis chapter 15 through 6, sabi niya, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. He believed. Wala siyang wala siyang idea, no, kung sino itong tumawag sa kanya, pero he believed kung sino itong tumawag sa kanya, na ang Diyos na ito, si Yahweh na tumawag sa kanya. At dahil doon naniwala siya, ay kinredit daw sa kanya as righteousness. Now, hinighlight ko po yung salitang credited to him, no? Think of this word like yung credit card, no? Siguro alam nyo kung ano yung credit card, o kaya yung mga gift cards.
tuwing Pasko, no, marami, siguro nakakatanggap kayo ng gift card. Last Christmas, nakatanggap po ako ng gift card, Starbucks, no? So, meron na po bang nakatanggap ng gift card na Starbucks? Now, ano po yung ibig sabihin nitong credited to him as righteousness? Well, think of it like a gift certificate or a gift card or a credit card, no? Ang ibig sabihin po, pag binigyan ka ng gift certificate, halimbawa, itong gift card sa Starbucks, kahit na walang laman yung pitaka mo, no? Kahit wala kang pera, pwede kang pumunta sa Starbucks at gamitin mo to at mag-enjoy ka ng kape worth up to 100 pesos. So, kuha nyo po ba yung principle? Pag sinabi po ng ating verse na it was credited to him as righteousness, wala pong bit-bit si Abraham ng kanyang mabubuting gawa. Wala po siyang napatunayan sa kanyang buhay, kundi tinawag lang siya ng Panginoon at sumunod siya. At dahil dun sa kanyang pagsunod na yon, ay tinuring siyang matuwid ng ating pong Panginoon. And therefore, yun po yung sinasabi ni Paul dito kung bakit ginawa niyang example si Abraham. Na hindi dahil dun sa pagsunod nila sa mga batas sa talutuntunin ng Panginoon, dahil hindi naman sila makakasunod noon 100%, kundi dahil tinawag siya at naniwala si Abraham. And that is what this book is all about, especially itong chapters 1, 2, 3, and by the time we reach chapter 4, ito po yung kanyang ina-address. Now, in other words, no, ang tinuturing dito, yung kanyang pananampalataya, yun po yung nagsilbi na para ma-credit siyang bilang matuwid. Now, ano po ba ang pananampalataya na to, no? At yan po yung ating pag-uusapan. Anong klaseng pananampalataya meron tayo o dapat nating ipinapakita bilang mga Christians that will serve yung impetus ng ating pong pag-asa? Ano po itong pananampalataya na to kung saan nakabase ang ating pong pananampalataya? In other words, no, kung ating pong titignan, ano yung lesson na ating maanidag doon sa account ni Abraham at kung bakit ginawang example ni Apostle Paul si Abraham at kang kanyang pagtugon sa Diyos. Kung ang Diyos nga noon ay tapat kay Abraham, tiyak na tapat din siya ngayon sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Yun ang ating sasagutin throughout this series and especially today, because today we're going to see yung tatlong pundasyon base dun sa ating binasa, no? From verse 16 through 25 of chapter 4, tatlong bagay ng foundation ng pag-asang hindi matitinag. In other words, yung pag-asa natin bilang mga Kristiyano, bakit hindi siya matitinag at makikita natin doon yung tatlong pundasyon. Dito nakatayo ang pag-asa natin, no? Na yung kanyang promises, kung sino man yung nagbigay ng promise na yun, siyempre si Yahweh, ang ating pong Diyos, ay doon po nakasalalay ang ating pong pag-asa. So today, we're going to see three foundations of our hope. Bilang mga Kristiyano, ano po yung tatlong bagay na yun? No? Una, the unshakable promises of God. In other words, pag nangako po ang Diyos na ito, ang Diyos na ating pong pinag-usapan at sinasamba, they are unshakable. In other words, hindi po ito matitinag kundi sigurado po. So, yun po yung unang foundation, knowing na unshakable po ang mga pangako ng Panginoon. Pangalawa po, ano po ba yung object ng ating faith? Sino ba ang basihan, no, ng ating faith? At pangatlo po, the resurrection of Christ. Paano po naging pundasyon ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano ang resurrection ng ating pong Panginoon. Makikita po natin yan mamaya sa ating pong pag-uusapan. So, let's take the first one, the unshakable promises of God. Now, matanong ko lang, meron po ba kayong kilala na taong maswerte sa parapol? No? Alam ko naman, di tayo naniniwala sa raffle o sa swerte, di ba? Pero just indulge with me, meron po ba kayong taong kilalang maswerte sa raffle? Basta may raffle, lagi siyang nananalo. Ang kilala ko pong yan, yung aking pong biyanan. Now, wag po kayo mag-alala. Humingi naman po ako ng permission sa aking asawa na gawing example.
Yung binan ko po, no, basta may raffle. Kasi yung binan ko po ay showbiz writer. No, yung nanay po ng aking asawa. Sumalangit nawa, no? Ang aking binan. No? Pero, basta merong kaganapan, no? Dahil marami pong, lalong-lalo na pag Pasko, marami pong mga Christmas, siguro 20 Christmas parties ang ina-attenda noon eh, no? Halimbawa, merong show dito, siya po ay naiimbita, merong show si ganito, naiimbita po siya ron, at asahan niyo po, kung ano yung, hindi lamang po siya nananalo doon sa parapol, kundi kung ano yung gusto niyang panalunin, yun ang napapanalunan niya, no? So, maswerte siya sa raffle. One time, no? Nasira po yung TV namin. Tapos, umattend siya ng raffle, sabi niya, gusto kong mapanalunan yung TV, no? Yung Samsung na laki pa nga, no? Tapos, para ibigay ko kay na Dennis at Chingay. Yun nga po yung napanalunan niya, yung TV. Yung TV, napanalunan. Tapos one time, nasira naman yung kanyang washing machine. Hulaan niyo po kung ano yung napanalunan niya doon sa raffle. Washing machine. Tapos minsan, di ba, yung... alam ng asawa ko to maliit yung kanyang refrigerator, gusto niya mas malaki refrigerator. Hulaan nyo kung ano yung napanalunan niyang doon sa parapol. Tama po kayo, ang galing nyo manghula. Refrigerator po ang kanyang napanalunan. So, swerte sa raffle yung binang ko. No? But anyway, what's my point, no? Or maybe may kilala po ba kayong tumataya sa loto? O kaya merong inaalaga ang numero, di ba? 20 years na, yun pa rin ang inaalagaan niya. Tapos lahat ng mga kombinasyon o lahat ng 642, 652, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam, no? Pero marami po yan eh. Lahat tinatayaan. Na kung kikwentahin mo, 10 taon na siya o mahigit na tumataya, magkano na kaya yung naipatalo nun? Di ba? Now I remember one time, yung aking pong binan, no? Actually, tumanggap po yung aking binan. She became a born-again Christian, nag-victory weekend pa nga yan. Now, ang weakness po ng aking binan ay sugal. At madalas po yan sa casino. And one time, inumaga po kami ng aking asawa sa daan, parang sinundo ko yata siya sa taping, alas 2 o alas 3 na tapos. True enough, nag-text po yung aking binan, sabi niya, baka gusto niyo akong puntahan dito. Sa kanya pong eskwela, no? Ang tawag po namin sa casino, eskwela po ng aking biyanan. School, no? Diyan po sa may, diyan sa may Santa Cruz, no? Meron pong casino diyan eh. Huwag po kayong pumunta ron, no? But anyway, nagugutom kami, siyempre, alas 2, alas 3 sa madaling araw. Wala naman restaurant na bukas ng ganung oras, di ba? So sabi na, ay sige, masarap yung pagkain doon. Doon tayo kumain habang inaantay natin si Mama. So, nung kumakain kami ron, no? Doon po sa restaurant ng casino, dyan sa Santa Cruz, nandun pa rin po doon sa mga slot machines yun. Kaya habang kumakain kami, meron nakikita, hindi na ba yata ganun no? Dipindot na po yung slot machine. At doon po ako namangha, no? Kung magkano po talaga ang pinatatalo ng mga lulong sa ganung klaseng mga bisyo, no? Kasi doon nakikita ko, 1,000 yung pinapasok niya, no? 1,000, pindot, kombinasyon, hindi tumama, 1,000 uli, pindot, hindi tumama, 1,000 uli. Now, doon ko nakita, no, sa 1 minuto o 3 minuto ko siguro siya pinagmamasdan, hindi ko na mabilang kung ilan yung 1,000 na dinonate niya doon sa slot machine. Doon siya umaasa no? Itong mga taong to, umaasa rito, no? Now, yun po yung tinatawag na wishful thinking. Yun po yung kaibahan ng pag-asa natin bilang mga Kristiyano sa pag-asa ng mga taong nilalagay nila sa mundo na hindi nakakilala sa ating Panginoon. Ang tawag po ron ay wishful thinking. Narinig nyo na po ba yung term na yon? It means pag-asang walang batayan. Alam nyo po, yun yung kaibahan ng pag-asa ng Kristiyano sa wishful thinking, pag-asa ng hindi Kristiyano siguro, or minsan may mga Kristiyano rin, no? Pero maasa pa rin sila doon sa mga gano'n, no? Parang sinusubok nila, bukas na lang, pabukas ng pabukas, makakabawi rin ako, pero ang laki na nung kanyang problema, no? Pero maasa pa rin siya. Now, ano po ang kaibahan nito? Ito pong mga ganitong klaseng sugal, tulad ng sa casino, slot machines, or kahit na yung simpleng scratch and win, di ba?
Scratch and win, bili ka ng scratch and win. Hindi ka tumama, bili ka na naman, bili ka na naman. Before you know it, 1,000 na siguro yung, o mahigit 1,000 na yung nabili mo scratch and win. Di ka pa rin nagwi-win, puro ka na lang scratch, di ba? But anyway, alam nyo po, itong mga ganitong klaseng sugal, na tinatawag po nating wishful thinking, para po yung tax. Alam niyo po yung tax, no? Para po yung tax ng gobyerno sa mga taong walang alam sa statistics. Ang statistics po ay yung posibilidad na makukuha mo o mananalo ka doon sa inaasahan mo. And believe, whether you believe it or not, malabo pong manalo ang mga ganitong klaseng, sa ganitong klaseng mga sugal. In other words, they are like tax for those people who doesn't know statistics. Malabo pong manalo, no? Pero yung pong nangyari kay Abraham ay hindi po wishful thinking, kundi yung kanyang pananampalataya ay nakasalalay po sa kakayanan ng Diyos na tuparin ang kanyang pinangako kay Abraham. Kaya po na-save si Abraham at yung kanyang household. And when we come to our verse, it says, verse 16, that is why it depends on faith. Nakasalalay po, ang batayan po ng ating pag-asa, nakasalalay po sa ating pananampalataya. Nakukuha niyo po ba yun, no? In order that the promise may rest on grace. Ano po yung ibig sabihin, no? Ang batayan daw po, no? Ang batayan ng ating pananampalataya, ang ating faith, ay nakasalalay sa grasya ng Panginoon. In other words, ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo, hindi dahil may ginawa si Abraham, hindi dahil may ginawa ka mabuti o nakasunod ka 100% sa kanyang mga utos, kasi pumapalya pa rin po tayo paminsan-minsan, tama? No? Kundi ang batayan kung bakit ikaw ay tutuparin ni God ang mga pangako niya sa iyo ay dahil sa kanyang grasya. Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil may ginawa ka, hindi dahil sa kilala mo siya, at hindi rin nakasalala yung kanyang pagtupad ng kanyang pangako dahil wala kang nagawa, kundi for all you know, ikaw ay suwail, rebelde sa Panginoon, ikaw ay kung ano-anong kasalanan ng naiisip mo, and therefore iniisip mo, naku, hindi na matutupad yung mga nire-request ko kay God o yung aking pag-asa sa Panginoon. So hindi siya nakasalalay sa mabubuting gawa at hindi rin nakasalalay yung kanyang pagtupad sa ating pangako sa ating mga kasalanan o hindi niya natutuparin kung ano yung background natin. Dahil si Abraham, wala naman siyang background na kaya niyang ipagmalaki kay Lord. In other words, kung inimbita ka sa lamesa ng Panginoong ito, no, ng haring ito, no, inimbita ka, hindi ka karapat dapat na umupo doon sa lamesa ng haring ito dahil sa iyong ginawa, kundi dahil kung sino siya. And that is the foundation of our hope. And it says here, ito yung magandang balita rito no? Gumanda pa lalo Hindi lang kay Abraham guarantee dito, kundi pati dun sa mga lahi niya na susunod sa kanya. But wait, there's more. Hindi lang para kay Abraham at yung angkan ni Abraham, dahil sinabi rin dito, and also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of all of us. So ano po yung ibig sabihin nun, no? Hindi lamang po yung mga lahi ni Abraham ang pinagpala rito at tatanggap ng mga pangako ng Panginoon dahil sa grasya niya, kundi sa lahat po ng merong ganong klaseng pananampalataya tulad ni Abraham. In other words, kahit na merong, nanggaling ka kay Abraham, no? Nasa lahi ka ni Abraham, ang guarantee kung bakit ka tatanggap nun ay dahil nananampalataya ka tulad ni Abraham. Hindi yun, kahit na hindi ka maniwala, tatanggap ka ng pangako. Hindi. Meron pang, isa pang condition yun, also to the one who shares the faith of Abraham. Maliwanag po yun, na meron kang ganong klaseng pananampalataya. So far, ang nakita po natin, no? The unshakable promises of God. Yung foundation ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano ay dahil ang mga pangako po ng ating Panginoon ay hindi po masashake, hindi po mawawala. In other words, immutable po, hindi nagbabago ang ating Panginoon. So let's talk about the second point, the object of our faith. The object of our faith. Now,
nakarinig na ba kayo? No? Ako, madalas nakarinig. No? Sabi nila na sana mas maging malalim ako sa aking pananampalataya. Kung may oras lang ako na para basahin palagi ang Bible, umattend ng mga victory groups, umattend sa Sunday worship religiously, even attend yung mga programa natin tulad ng mga spiritual disciplines, siguro mas mapapalapit ako kay Lord. At pag lumalim ako sa aking pananampalataya, magka-oras lang ako, siguro mas lalo kong mararanasan yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Now, kung ganon, although mainam naman po yun, no? Pero kung ganon ang iyong pag-iisip, kung ganon ang katwiran mo, then you are missing the point. It says in our verse, in verse 18, in hope he believed against hope. Si Abraham po, he believed against, in hope he believed against hope. Now, this is a gambling phrase, no? Since pinag-uusapan na rin natin ng casino, this is a gambling phrase. At sinasabi po ng ating verse na sinasabing, he believed against hope. In other words, everything was against yung kanyang yung inaasahan, no? Mukhang wala ng pag-asa, and yet, yung pag-asa niya ay itinaya niya sa kanyang pag-asa. Nakukuha niyo po ba, no? He hoped against hope that he should become the father of nations. So ano po itong, parang imposible na mangyari? Nakaranas na ba kayo, no? Imposible na mangyari na gumaling ako. Imposible na mangyaring makaahon ako dito sa aking kahirapan. O kaya imposibleng mangyari na babangon pa ang Pilipinas. Imposibleng mangyari na dahil alam naman natin tong mga taong to, puro kahit na ang gaganda ng mga pangako, hindi sila nakakatupad, di ba? Lalong-lalo na ngayon, very relevant sa ating eleksyon, itong series na to. But anyway, no, parang imposible na. Nakaranas na ba kayo, no? Na makakabangon pa ako, mukhang wala ng pag-asa. Now, yun po yung ibig sabihin nito. Bakit ano ba yung mga imposible na pinanghawakan ni Abraham dito? Makikita natin, no? Sabi rito, that he should be a father of many nations. Pinangakuan siya ng Panginoon na magiging tatay siya, at hindi lang tatay sa kanyang biological child or children, kundi magiging tatay siya ng marami at maraming bansa. In verse 19, ito yung mga imposible na mukhang imposible, pero pinanghawakan po ni Abraham ang pangako ng Diyos. He did not weaken in faith when he considered his body which was good as dead. Ang sinasabi ni Paul dito, na si Abraham ay para na rin patay kasi 100 years old na siya, and yet ang pangako ng Panginoon, magkakaanak pa siya. Hindi lang yan, yung kanyang asawa ay baog, no? Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Kung si Abraham ay 100 years old na, hulaan nyo kung ilang taon na si Sarah dito. She was 75 years old. At hindi lang yun, baog pa, no? So, parang imposible nga. Kung titignan natin yung sitwasyon ni Abraham, hindi na dapat siya umasa magiging tatay pa siya o magkakaanak pa siya. And that is what it means. He believed in hope against hope. Parang imposible na. And yet, he continued to believe. And then it says, no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in faith as he gave glory to God. At sinasabi po ni Paul dito, no, in verse 20, hindi 100% or perfect ang kanyang paniniwala. Nagkaroon din po ng mga moments of doubt. No? Nagdududa siya, Lord, posible pa kaya? Mangyayari pa kaya? Nangyayari din sa atin yon. So, hindi kakaiba si Abraham, parang tayo lang yan. No? Minsan, meron kang pinangahawakan, excited ka, and then one moment may mangyari, parang nagdududa ka na whether matutupad pa yung pinaniniwalaan mo at pinangahawakan mong pangako. Pero ang sinasabi dito, no, kahit na may pagdududa si Abraham, merong mga moments of uncertainty and doubt sa kanyang paniniwala, hindi po yun nagsilbi na para ma-totally discourage siya. Pinanghawakan niya pa rin po ang pangako ng Panginoon. Dahil, sabi rito, fully convinced that God was able to do what He promised.
In other words, ang sinasabi ko po rito, no, it is the object of our faith, hindi yung lakas ng ating pananampalataya. Minsan, sabi pa nga sa ating scripture, di ba? If you have faith as small as a mustard seed, ang liit-liit po ng mustard seed, you can say to this mountain, move. In other words, hindi po yung dami, hindi po yung lakas ng ating pananampalataya, kundi kanino ka ba naniniwala? Sino ba ang object ng iyong paniniwala? That is why his faith was, anong sinabi? Counted to him as righteousness. Hindi po dahil kay Abraham, hindi po sa lakas ng kanyang paniniwala, kundi sino ba yung pinaniniwalaan niya? But the words, it was counted to him, yung mga salitang yon, yung mga katagang yon, were not written for his sake alone. Now, bago po natin tignan, yung verse 23, ano yung sinasabi ni Paul dito, bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Halimbawa, meron kang condominium. Sana all, di ba? Meron kang condominium, nasa 20th floor ka, di ba? Tapos nasusunog yung condominium mo o yung kwarto mo nasusunog. So, nandun ka sa bintana, dumungaw ka, nandun yung mga bumbero, tapos meron silang malaking banig ba yun o trampoline, di trampoline, no? Yung pansalo. Tapos sabi ng mga bumbero, tumalun ka. Nasa 20th floor ka nito, no? Imaginein mo na ikaw yun, nasusunog na, tumingin ka sa kwarto mo, nasusunog na. Pero sinasabi ng bumbero, dito, tumalun ka, 20 floors. Anong gagawin mo? Magdi-decide ka ngayon, ikaw ba ay tatalon o hindi? Dahil natatakot ka, ano kaya ang gagawin mo? So, ang ginawa mo, tumalun ka. Tapos, nasalo ka ng mga bumbero, so, nabuhay ka. Masasabi mo ba, na yung iyong pananampalataya ang nag-save sa'yo? Hindi, di ba? Sino yung nag-save sa'yo? Siyempre yung mga bumbero. Di ba? Pero ano yung means para tumalun ka at para ma-save ka ng mga bumbero? Di ba? Siyempre yung faith mo. So, ginagamit yung faith natin, pero hindi yun ang nagsasave sa atin. Pwede mo sabihin, meron kang pananampalataya, pero hindi ka na maligtas. Dahil ang pananampalataya mo ay mali, no? Doon ka nagtitiwala, o kaya mali yung object. And therefore, ang sinasabi rito, ang isang foundation, isa pang foundation o pundasyon ng isang matibay na pag-asa natin bilang mga Kristiyano ay kung sino natin ibinibigay ang ating tiwala. And that is God Himself. No? And then it says here, but the words, it gets better by the way. No? The words that it was counted to him as righteous or counted to him were not written for his sake alone. Hindi lang ito para kay Abraham, but for ours also, para sa atin din. Pastor, baka ang tinatawag dyan o tinuturing dyan ay yung mga Hudyo o kaya yung mga angkan ni Abraham. During this time, si Abraham ay hindi pa Hudyo. Yung mga pangakong binigay sa kanya ay bago siya maging Hudyo. He was a Gentile, wala pa siyang pinatunayan sa Panginoon, and ang mga sinasamba nga niya, mga Diyos-Diyosan, pero dahil pinili ni God, by grace, hindi siya karapat-dapat, pero binigay pa rin. Ganyan po nag-work ang grasya po ng ating Panginoon. It will be counted to us. Again, us, tayo, no? Parang tayo ang tinutukoy dito, hindi lang si Abraham, who believed in Him who raised from the dead Jesus our Lord. So do you believe? Naniniwala ka ba? No? Katatapos lang natin Holy Week series at pinag-usapan natin doon, no? yung burial ni Jesus Christ, but He was also raised from the dead. Sino po yung nag-raise? Ang ating pong Panginoon. If you believe that, then you are also partakers of this promise. And then tignan natin sa sa Tagalog. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Tayo rin ay itinuring ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo. Kanino? It is the object of our faith. What is the object of our faith? Sa Kanya. Si Yahweh, ang ating pong Diyos, na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. In other words, the object of our faith, not the strength of it, dahil minsan, di ba, nangihina yung ating pananampalataya. Minsan pa nga, baka halos wala na, no? Pero kanino ka ba naniniwala? Is where our hope comes from. Hindi sa lakas, hindi sa dami, hindi sa ginawa mo, hindi kung sino ka.
O kaya kung ano yung mga hindi mo nagawa para sa Panginoon, hindi po dahil doon. Dahil sa Panginoon, dahil gusto niya. Kung ginusto niya at nangako siya, gagawin niya po yun. So again, nakita po natin, the unshakable promises of God is the strong foundation of our hope bilang mga Kristiyano. Pangalawa, yung kung sino o kung ano yung object ng ating faith, yan po si Yahweh, ang ating po Panginoon. And the last one, the resurrection of Christ. Paano pong naging foundation yung resurrection ng ating pong Panginoon? Now, it says in Romans chapter 4, verse 23 to 25, but the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted, again, it is the verse that we just read, no? Nandiyan po yung pag-asa natin that Jesus Christ was raised, who was delivered up for our righteousness. Kung naniniwala ka ron, that God Himself has this power to raise, kasi yung pong eventually, no, nakita po natin doon sa previous series natin, kung nasubaybayan niyo po yung 2-week series natin, we talked about a lot of prophecies. Tama po ba? No? Ano po yung prophecies? Mga pangako. Kung babasahin po natin yung Old Testament, it is a book full of promises. It is a book full of prophecies. Puro mga pangako, puro mga predictions. Pero ang kagandahan po, no, lahat po ng mga predictions sa Old Testament, lahat po yun natupad. At ang pinakakamanghamangang prediction doon ay ang pagdating ng anak ng Diyos na mamamatay siya para sa atin, pero mabubuhay po siya uli. That is the promise, the prediction, the prophecy that trumps all prophecies in the Old Testament. Regardless of kung ano yung mga pangako kay Abraham, magkakaanak siya, pangako sa mga chosen people of Israel, sila'y sasave, sila'y mariredeem. Pero ang pinaka-pangako na matuturing nating nanay na mga pangako, the all prophecies, ay yung pinangako niyang mabubuhay siya muli. And if you believe that, if you hold on to that, at naniniwala ka dyan sa pangako yan, then nothing is impossible with the Lord. Kaya nga sabi niya, no, who was delivered up for our trespass and raised for our justification. When it says justification, parang itinuring kang matuwid. Wala kang ginawa, wala kang magagawa, not even your righteous deeds will save you, kung di yung ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. So, I will end with this, no? Ako po, no, marami po akong pinanghahawakan pangako ng ating Panginoon. Meron po ba kayong mga pangakong pinanghahawakan pa rin, no? If you have been joining us for the past 2-3 years, alam niyo po, no, meron tayong prayer and fasting every start of the new year. Katatapos lang po ng prayer and fasting natin last January. Tapos meron pa tayong parating na mid-year prayer and fasting. Now, ilang taon na po ako nagpe-prayer and fasting. Tuwing nire-review po namin ng mag-asawa, and I will end with this, I call on the music team, yung aming mga prayer list at saka yung prayer booklet. No? Marami po doon na meron pong mga pangakong pinanghahawakan po ako na hindi pa rin natutupad ngayon. Now, nakaka-relate po ba kayo? Isipin nyo, no? Ano yung mga pangakong na nandun pa rin sa listahan po ninyo? Parang hindi na natupad. Lord, sana magka-boyfriend na ako this year, magka-asawa na ako, magka-girlfriend. Oh, Lord, sana magka-trabaho na ako or mas magandang trabaho, madala ko na yung aking pamilya sa church, si Mister ay umattend na rin sa church, eventually, ang dami nating mga prayer requests, di ba? Pero para bang hindi pinapakinggan ni Lord. Sana hindi na umalis si Mister, sana dito na lang, bigyan kami ng kabuhayan, sana gumaling ako dito sa karamdamang ito. Sana all, no? Dami nating gusto kay Lord, no? Hindi naman masama na willing po tayo sa Panginoon. Pero paano kung ang tagal-tagal na, parang nananatili na lang pangako, hindi na ba tutuparin ng Panginoon yon? Now, if you read Genesis, isa sa mga simbolo ng provision ng ating Panginoon ay yung ubas.
i-shift ko po ang inyong mga isip, no? Whenever you think about a promise ng ating Panginoon na parang hindi nakalimutan na yata ni Lord. Pag naalala nyo yun, ito lang ang isipin nyo, ubas. Sabihin mo, ubas. Grapes, no? In English. Now, yung ating pong, again, as I think of the promises of God na hindi ko pa rin nakikita ng katuparan sa aking buhay, I think of grapes. Yung pong mga grapes, no, is a symbol of provision of God. If you remember, bago po sila pumasok sa Promised Land, di ba, nagpadala siya ng 10 espiya o 12 spies. Tapos, nung pagbalik nila, ano yung kanilang dala? Isa sa mga dala po nila ay yung mga ubas na galing doon sa Canaan. At dinescribe pa, ito yung grapes of Eshcol, no? Eshcol. Napakalaki na mga ubas na to na kinakailangan na 2 tao pa ang bumuhat o bumitbit nung isang, ano man tawag doon, hitik. O yun, kung ano man yun, no? Sobrang laki ng mga ubas na to. So in other words, itong mga ubas na to, o yung ubas is a symbol of the provision of God. Because they came from the Promised Land, yun ang pinangako ni God kay Abraham, father of many nations, plus land. Yan po yung pangako kay Abraham. It's a symbol of provision. So, Pastor, paano yung magre-relate sa mga pangako na pinangahawakan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita. Hindi ko naman dinadoubt si God, pero parang gusto ko nang ma-discourage. Now, yung mga ubas, pag ito ay napabayaan, halimbawa hindi mo kinain yung mga ubas, ano po ang mangyayari? Matutuyo. Di po ba? Magiging, ano sila? Pasas, raisins. Di po ba? Raisins, pasas. Now, ito pang mga raisins, ay, even the Old Testament, yung pong mga Roman soldiers, meron din po sila mga baong mga pasas. No? Pinato yung mga ubas. Because pag sila po ay nagugutom, no, nakikipagdigmaan, to sustain them, kumakain po sila ng ubas kasi it gives instant energy. Bagamat natuyo na po ito, pero the moment they consume itong mga pasas, itong mga raisins, it rejuvenates them, it energizes them, it refreshes them. In the same way, no, nung ako po ay mahilig sa sports dati, no, yung mga endurance sports, ay meron din po ako mga baong ganyan, mga pasas, aside from the energy bar, mga pasas. Yes, totoo po yun, nakaka-rejuvenate. Now, think of the promises of God, yung mga pangako ng Panginoon, ng mga prayer request mo bilang mga ubas. Pero minsan, hindi yan natutupad instantly, di ba? Pero ano mangyayari kung yung mga ubas ay tumagal? Yung 1 linggo naging 1 buwan, 1 buwan naging 1 taon, yung 1 taon naging 5 taon, pero nandun pa rin. Ubas pa rin yun, pero natuyo na. Pasas. So think of the promises of God bilang mga grapes, pero dahil hindi mo pa nakukuha, pero nandiyan pa rin. If you think of those promises, na ang tagal mo nang inaantay, pero nandiyan pa rin, pero pasas pa rin, nakikita mo pa rin yan. They are raisins waiting to energize you, rejuvenate you, to refresh you. So when you look at the raisins, na natuyo ng mga pangako, pero raisins pa rin yun, every time that you look at those raisins, it should refresh you. Na ang ating pong Panginoon, yung kanyang mga pangako are unshakable. Hindi po yan matitinag, hindi po yan magbabago. Nang ating pong Panginoon is able to deliver His promises. Kung ang Panginoon nga ay nabuhay dahil dun sa kakayanan ng Panginoong ito, no? Na nabigyan niya si Abraham ng hindi lang son, kundi he became a father of many nations. Yung seemingly impossible ay naging posible sa Panginoon. At eventually, ang patotoo niyan ng ating pong Panginoon na nangako na pag binigay po natin ang ating tiwala sa Kanya, ay tayo rin po ay isasama niya sa Kanyang kaharian. Then, yan po ang magsisilbing katatagan ng ating pong pag-asa. So, therefore, with that thought,
Before I ask everyone to stand up, let me just pray for everyone. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng amin pong narinig sa hapong ito. Yes, marami pong uncertainties sa amin pong buhay, sa amin pong kultura, sa amin pong society nowadays. Kabi-kabilaan po ang mga nangyayari sa buhay namin. Minsan parang gusto na namin sumuko. Pero with your message today, Lord God, na magsilbi po itong wake-up call para po sa aming lahat. I pray, Lord God, that as we partake yung aming pong Holy Communion, ay maalala po namin ang isang kamanghamanghang pangako na natupad mo. Na yun po ang pagbangon nyo na hindi ka nanatiling patay pagkatapos kang ipako sa krus, kung di pinatunayan mo na ikaw ang Diyos at tumutupad ng mga pangako na sa amin ay imposible, sa iyo ay posible. And as we partake of Holy Communion, may we remember, Lord God, of your great sacrifice. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alright, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on now, let's give a clap of praise sa ating Panginoon. No? He deserves it. Nahawakan po natin yung ostia as we commemorate yung life, death, burial, and resurrection ng ating pong Panginoon. Now, why do we do this? No? Bakit po tayo nag-celebrate o commemorate ng Holy Communion? Well, number one, it is a command by the Lord. Sabi niya, do this as often as needed. In other words, every time that we meet together, in fact, we should be doing this every week. But for practicality's sake, we're doing it once a month. No? Pero the reason why, not only was it a command by the Lord, ay dahil inaalala po natin ang malaking sakripisyo po ng ating Panginoon. In a moment, we'll be singing a song of praise before we close everything. In fact, ang inaalala natin dito na hindi lamang po namatay ang ating Panginoon, kundi ay kanyang tinupad. At kung yun ay kanyang tinupad, wala pong mga pangakong dito pa rin ng ating Panginoon for as long as it aligns to His will. Pangalawa po, kung bakit po natin ginagawa ito is we recognize that we belong to God's family. Kaya tumingin po tayo sa paligid natin, yan po ang ating spiritual family. We belong to His family and therefore we can call God as our Abba Father. And lastly, the reason why we do this is we recognize that He is a God who deserves all our highest praise and worship. And therefore, as we hold yung ostia that symbolizes yung katawan po ng ating Panginoon, and it says in 1 Corinthians chapter 11, sabi po in verse 23, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said," ito po ang Panginoon na nangungusap po, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa aming pagpartake ng iyong katawan, symbolized by this bread, that this was broken on your way to the cross, that your body was crucified. Hindi lamang inabsorb mo ang lahat ng parusa na nararapat sa amin, kundi ginawa mo yon alang-alang sa amin dahil sa iyong pagmamahal sa amin. At sino naman kami, Panginoon, para ibigay mo ang iyong buhay? For the scripture says, maybe someone will give their life for someone who is righteous, but for someone who is not righteous, walang magbibigay. And yet, ikaw, binigay mo, Panginoon, ang iyong buhay para sa amin, mga makasalanan. And that is why we remember, Lord God, your great sacrifice on the cross. May your name be praised, Lord God, be magnified through your act of humility and sacrifice. Again, that is what we declare in Jesus' name. Amen and amen. Let's all partake of the bread. At this point, kunin po natin yung saro o yung cup
which contains symbolically ang dugo po ng ating Panginoon. It says in verse 25, in the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant." This is the new covenant. Bagong kasunduan natin sa Panginoon. No? "Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's pray. Panginoon, as we remember kung paano tumulo ang iyong dugo on the cross, and what the Scripture says, without the shedding of the blood, there can be no remission of sin. And we recognize, Lord God, your great sacrifice and how you died on the cross, shedding your blood para po takpan ang aming pong mga kasalanan, and how we are made righteous by placing our faith and trust in what you have done. And that is not because of our doing. It is not because of our free choice alone, but because of your grace. And that while we were sinners, you died for all of us. And again, that is what we declare. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and amen. Let's all partake of the cup. Now at this point, I invite everyone to sing a last song of praise. At dito po, unawaan po natin kung gaano kalaki po ang ating pong Panginoon. For He is a great God. Ang mga imposibleng ating pong mga panalangin, ang ating pong mga pangakong pinangahawakan ay posible po sa Panginoon. Let's all worship the Lord. Because that song says it all. He is an awesome God, mighty in power. He is the author of wisdom. So with that, if you feel like raising our hands in the air as a sign of recognition to the awesome God that we serve, Yahweh, our Lord God, with His Son, Jesus Christ, on His side, and the Holy Spirit
that He sent to us. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May He give you supernatural peace, secured in His promises na kaya niyang tuparin, just like Abraham. And may that supernatural peace follow you all the days of your life. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and Amen. Again, magandang umaga po sa inyo. Tapos na po ang ating service. May God bless you. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.